Magandang araw sa inyo mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa videong ito ay atin namang pag-uusapan itong Petrogas Angels. Doon sa ating mga last two videos ay napag-usapan natin itong bakbakan ng Creamline Smasher kontra dito sa Chocomocho Flying Titans na kung saan is bumagsak nga sa mga kamay ng Creamline Coal Smasher itong kapalaran ng Chocomocho Flying Titans. But in this video mga kapolitika ay ating pag-uusapan itong naging issue ngayon sa loob naman ng Petrogas Angels. Kasi merong mga supporters daw ng Creamline Coal Smasher at even yung mga supporters ng ibang team dito sa PVL Reinforcement na nilalagyan ng issue itong Petrogas Angels. Malalaman nyo ngayon in this video ano ba itong issue ngayon sa Petrogas. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So mga kapolitika, nitong mga nakaraang games or itong mga sagupaan ng Petrogas Angels ay talagang undeniably bumalik na nga itong kanilang lakas sa import sa sa pangunguna ni Wilma Salas. Okay, doon sa sa laro ng Chocomocho Flying Titans, doon sa laro ng PLDT at the same time dito sa Creamline Coal Smasher. Okay, so doon is 5 sets talaga yung laro, very intense yung naging laro ng Petrogas Angels. At base doon sa sa interview ni Wilma Salas, kaya natalo daw sila doon sa mga naunang laro sa first part nung ng first round ay dahil nag-a-adjust pa rin daw siya. Okay, so maybe is naninibago itong si Wilma Salas kasi medyo matagal na rin na hindi nakabalik si Wilma dito sa ating bansa. Nasa 30s na siya ngayon. At yung naglalaro siya dati is nasa 20s lang siya. So, medyo matagal yung naging span. Okay, but anyway mga kapolitika, ngayon ang sinabi doon ni Wilma Salas ay talagang back on track na siya. Okay, back to business na itong si Wilma Salas at nakita na nga natin dito yung mga pangmalupitan at talagang pangmalakasang performance. And doon sa naging last na laro nila kontra dito sa Creamline, nasa 30s yung naging points niya. At dito naman sa sa PLDT is nasa 40 points itong pinaulan na puntos ni Wilma Salas para maipanalo nila yung game. Okay? But ngayon mga kapolitika, even doon sa sa All Filipino Conference is meron talagang laging ini-issue dito sa Petrogas Angels. Most especially itong Creamline Coal Smasher kasi talagang sila yung magkaribal. Talagang sila yung nagbabakbakan at nagsasagupaan even sa mga quarterfinals. At kung talagang sila yung naglalaro ay talagang inaabangan kasi parehong silang dalawang malalakas na team. At idagdag mo pa yung naging issue nila dito sa isang player na si Buitre doon sa All Filipino Conference na kung saan is meron siyang gesture na hindi nagustuhan ng CCS supporters, kung kaya ngayon is mainit yung mata ng mga CCS supporters dito sa Petrogas Angels. So ang ini-issue ngayon mga kapolitika kasi ang ginagawa naman natin dito, ito yung trabaho natin na kinukuha natin yung pulso ng mga tao. At the same time, nagbabasa-basa tayo ng mga comment kasi doon mo makikita kung ano ba yung issue or mga bagong kontrobersya na ibinabato sa isang team dito sa ating volleyball league. Ngayon, ang ini-issue nila ay bakit daw dalawa itong import ng Petrogas Angels. Actually, sinasabi nga lang tatlo daw itong import ng Petrogas. Okay, itong si MJ Phillips, itong si kasi itong si MJ Phillips parang meron pa lang siyang problema pala sa kanyang passport kung kaya hindi siya makapaglaro sa ating national team. So considered as siya parang alien siya or foreign yung kanyang passport. At the same time itong si MJ Phillips na isang fill-up. Okay, taga-Hawaii itong si MJ Phillips. At dito sa itong katauhan ni Wilma Salas. But dito kay Wilma Salas hindi naman question din yan kasi ano nga 'di ba? PVL Reinforcement kayan kung may import ka ay dapat yun ang talagang bubuhat ng team. Okay, but ngayon is ini-issuehan itong Petrogas Angels. Sinasabi nila na imposibleng hindi pa daw mag-champion itong Petrogas Angels gayong tatlo daw yung import nila or dalawa yung import nila. Okay, which is yun ang bumubuhat kahapon nga 'di ba 40 points yung kay Salas at 32 points yung itong kay Van Sikel. Okay, so ini-issue rin siya kasi fill-am rin daw siya. So pag natatalo itong Petrogas Angels, sinasabi naman ng iba na ilan pa bang import ang kailangan ng Petrogas Angels para daw maipanalo yung laro.
Okay, which is totoo naman kasi dito is wala ka namang masyadong maasahan. Merong mga minor na spikers na kung saan is meron nagko-contribute sa team, but kung sila lang yung asahan is hindi nga enough yun para maipanalo yung laro. Okay, kung ikukumpara mo talaga dito sa naging performance na kalang import na si Wilma Salas, sila Vansikel, ay talagang sila talaga yung flag bearer ng kanilang team. Okay, kumbaga sila talaga yung star player at mga key players para maipanalo yung laro, kasi kung wala sila, especially itong kung si Wilma Salas lang mga kapolitika, ay talagang malabo na manalo itong Petrogas Angels. Okay, so ano ba yung masasabi natin dito sa mga naging comment at binabato na issue dito sa Petrogas na parang puro na daw import itong naging players ng Petrogas? Kasi mga kapolitika, meron naman talaga silang pambayad rin sa mga import kasi medyo galante itong kanilang team. Okay, so dito is ang masasabi natin ay okay lang naman na merong PhilAm itong kasi sa PLDT meron din naman. At the same time, itong si Sato, ang kung sinasabi ng mga CCS supporters na puro daw import itong sa Petrogas, is ganun naman sa ibang team. Itong si Sato, di ba, taga Japan din yan. Okay, and on the other hand, pwede naman kumuha ng other import or PhilAm itong Creamline Cold Smasher. So hindi naman issue din yan sa kanila as long as meron lang silang pambayad mga kapulga. Pwede din naman gayahin yung ibang team para mapalakas nila yung kanilang opensa. Okay, kasi itong si Vansikel ay talagang sa opensa magaling talaga niyang magaling siyang spiker at kaya niyang ilusot yung bola even sometimes yung sa mga mahihirap na set. Okay, so itong issue na is talagang sinasabi doon la kasi ngayon is talo nga yung Creamline, di ba, dito sa Petrogas, at nanganganib na baka sila yung magkakasagupaan, magbabakbakan dito sa quarterfinals. Ang sinasabi nila ay delikado daw itong Creamline din. Huwag daw magpakampante kasi baka magkaroon sila ng rematch. Kasi doon sa unang laro is natalo itong Creamline Cold Smasher, kung kaya ngayon is pinipersonal na lang daw itong si Wilma Salas. Okay, at dagdagan mo pa noong pinandilata ng mata ni Wilma Salas itong si Negrito doon sa naunang laro. But anyway, napag-usapan na natin yan at na-explain natin doon sa ating mga previous video mga kapolitika. So panoorin nyo na lang. Okay, so dito sa sinasabi ng mga supporters ng Creamline na na daw totoo naman na puro import itong bumubuhat dito sa Petrogas Angels. Even nga doon sa All Filipino Conference ay itong si Vansikel talaga ang kumakayod at nagtatrabaho dito sa kanyang team sa Petrogas. Okay, and kung ikukumpara mo kasi siya sa ibang teams na kung saan is nagtutulong-tulungan sila, yung mga local players nila at yung import, dito sa Petrogas Angels ay talagang yung kumakayod ay itong kailang import. Okay, especially dito sa Creamline na kung saan is nadidivide ng maigi yung scores. Like dito kay Pons, dito kay Gumabaw at yung kanilang middle blocker. Okay, so ganun po ang naging laro dito sa Creamline. Kung ikukumpara mo dito sa Petrogas Angels na halos yung na lang ang naglalaro talaga itong import nila. Okay, so totoo naman yun, and so maybe is palalakasin na lang din ng ibang teams yung kanilang mga pwede silang kumuha ng mga PhilAm na pangmalakasan talaga. Okay, so ganun dapat ang gagawin rin ng ibang team para kumbaga ispatas naman yung maglaro, most especially sa All Filipino Conference na kung saan is merong mga PhilAm na mga players itong Petrogas, itong PLDT. So dapat is yung ibang teams ay magkaroon rin ng strategy na ganito yung gawin kasi aminin natin sa hindi mga kapolitika ay talagang malakas itong mga PhilAm kung ikukumpara mo sa mga local players. Meron tayong mga local players na na malalakas rin naman, but ibang-iba din talaga kung merong katuwang na na kumbaga PhilAm. Okay, so pwede naman yun as long as pasok lang din sa requirement at standard ng PVL. Mga kapolitika, ano ang masasabi dito sa naging issue sa Petrogas Angels na puro import na lang daw itong bumubuhat sa kanilang team? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.